sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon sa araw na ito. Ano po? Tunay po na ang papuri ay sa kaitaas-taasan lamang. Walang iba kundi ang pinakamataas sa lahat. Ano po? Ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Uy, ano yun? Ano? So, welcome po pala natin, sila Chinchin, tsaka si Carlo, tsaka yung mga anak nila, Welcome back, Chin. Carlo, puri ng ating Panginoon. At kayo ay makasama namin sa ating pong paglilingkod, muli sa ating Diyos. At ganoon din si Rika, ayon sa likod. Ayan. Ayan, si Rika. Si Rika, yan po, taga Morong. At yan po ay ng kanyang kapatid, in-endorse po dito sa Jesus First Antipolo kasi yung kanyang kuya, tama, ay elder, sa Jesus First Christian Ministry. Kaya lang sa Middle East. Kaya Rika, welcome ka, sa pamilya ng Diyos. At ganoon din si Brother Arnel. Ayan. Okay. Welcome, Brother Arnel. Yung atin pong mission office, sa Mandaluyong, doon po sila umaattend. Pero, taga rito ka ba, Brad? Santipolo? Palmera, malapit lang. Malapit lang sila Ate Cora. Wala sila Ate Cora ngayon, May? Ha? Okay. Alaga ng nanay pala. Okay, welcome po kayong lahat, mga kapatid, Chin, Carlo, sila Rika, at saka si Brother Arnel. So, agalakan po namin na makasama namin kayo, sa gawain, at tayo po sama-sama dito po sa Jesus First Antipolo, Christian Ministry Antipolo, na maglingkod, At yun naman po yung kalooban talaga ng Diyos sa atin pong buhay. Na lahat po tayo, na kumikilala sa Kanya, ay kinakailangan po na yung ating buhay ay ilaanan natin sa Kanya, at ipaglingkod natin. Sapagkat yun man ang Kanyang layunin, nang tayo Kanyang iligtas, para yung buhay natin ay gamitin din naman natin para siya'y atin pong maparangalan sa atin pong buhay. So tayo po ay tuloy-tuloy na sa atin pong pagsamba sa ating Panginoon. At darako na po tayo ngayon naman sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Dahil tandaan po natin na napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon sa atin pong mga buhay. Sapagkat yan po yung nagbibigay sa atin ng ng kaalaman, at karunungan. Kaya pagka tayo po hindi mahilig magbasa, hindi mahilig makinig, hindi tayo nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Minsan yung karunungan o kaalaman meron lang tayo, ay parang dito lang nanggagaling lahat sa sanlibutan . Kaya naman kung minsan yung ating mga pangangatwiran, ay parang hindi makadiyos, kundi makasanlibutan. Kaya napakahalaga po talaga na tayo po ay talagang nagsisikap na sabi nga parang kumbaga sa ginto o doon sa mga mamahaling hiyas, atin pong hinahanap mabuti. Yan po yung sinasabi sa Proverbs na yung mapalad yung nakakasumpong ng karunungan. Sapagkat yung karunungan na galing sa ating Panginoon o yung kaalaman ay higit pa sa mga ginto't pilak, sabi pong ganun. Kaya tayo po ay ating pagsikapan yung karunungan. Kaya nga po sinabi ng Biblia na ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan.
Yun po yung totoong karunungan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya kahit na punong-puno ka ng karunungan dito sa sanlibutan, wala ka naman takot sa Diyos, ay walang kabuluhan yung lahat ng karunungan na yun eh. Katulad yung isang scientist na namatay na nakaupo lang sa wheelchair, sino pangalan nun? Ha? Yun, ang galing niya, Andre. Yun talagang namatay yun na hindi naniniwala sa Diyos. At yun yung sinasabi rin po ng mga awit, sinasabi ng mangmang, walang Diyos, walang Diyos. Sabing ganun. Kaya yung kahit alam ng tao na may Diyos, sinasabi niya pa rin, walang Diyos, ay talagang kahangalan po yun. Kasi ipinakikita naman ng lahat ng bagay na merong Diyos. Hindi naman pwedeng yung buhay, yung mga buhay na nakikita natin, yung may buhay, ay magsisimula sa walang buhay. Mga kapatid, Kasi yung iba hindi naniniwala niya, hindi, basta na lamang daw yan, tumubo o lumabas. Yung may buhay, basta na lang lumabas, tumulpot, hindi pwede. Ang lahat ng may buhay ay nanggaling sa may buhay. Mga kapatid. Kaya yung mga paniniwala ng mga ng science, yung mga hindi naman yung Christian science, pero kasi nga siyensya na hindi naniniwala talaga sa Diyos. Kaya napakahalaga yung kaalaman o yung karunungan na mula sa ating Panginoon. Dahil yun nga yung mag-aakay sa atin dun sa tamang pamumuhay. At pag wala tayong alam talaga sa salita ng Diyos, ay talagang aakayin lamang tayo nito sa kapahamakan. Kaya ang ating tatalakayin po ngayon ay yung wastong kaalaman, mga kapatid. Napakahalaga po kasi yung wastong kaalaman na galing sa Diyos. Dahil marami pong kaalaman dito sa daigdig. Kaya lang yung kaalaman dito po sa daigdig, kung minsan yung po yung naglalayo sa tao sa Diyos. Tayo nga pagka yung matalino tayo, diba? Pagka matalino po yung tao o yung marunong, minsan yumayabang Diba? Magkaroon nga lang tayo ng konting kaalaman, parang alam na natin yung lahat ng bagay, parang ganun. Mga kapatid? Kaya yung ganung kaalaman o karunungan, ay po yun? Kamangmangan sa Diyos yun, At yun po ay makalaman, So magsisimula po tayo ng aralin na hahanguin natin mula sa sulat ni Apostol Pablo sa iglesia sa Colosas. Ang layunin ng sulat na ito ay labanan ng mga maling katuruan sa iglesia sa Colosas. Ang problema rito ay syncretismo, kung saan pinaghahalo ang mga katuruan tungkol sa Panginoong Hesus sa mga paniniwalang pagano, Judaismo at filosofiyang Griego. Ay hindi naman po pwedeng paghaluhaliin natin yung paniniwala natin. Sa mga katulad nitong nabanggit. Dapat yung ating pinaniniwalaan, sinasampalatayanan lang ay kung ano yung itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pwedeng samahan natin yan, katulad ng mga nabanggit, yung mga filosofiyang Griego, Judaismo, sabing gano'n, at yung mga paniniwalang pagano. At yan nga po yung nangyari sa excuse me po, sa Roman Catholic. Pinaghalo yung paganong paniniwala at Kristyanismo. Magkahalo po. Kaya yung mga yung mga Roman Catholic, di ba, ay sumasamba sa mga larawan. Samantalang ang pagsamba dapat talaga natin ay sa Espiritu. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, hindi naman siya nakikita. Pero pwede siyang magpakita. Pwede siyang magkatawang tao gaya ng mga anghel. Kaya lang minix nung Roman Catholic, Kaya mapapansin niyo po yung kasaysayan
maraming umano yung humiwalay dahil nga po doon sa ganung paniniwala. Ano po? Dahil pinagmimix na nila yung paniniwalang Kristiyano at paniniwalang pagano. At hindi po pwede yun. Ito po yung nangyayari ano po dito sa Colosas dahil may mga nakapapasok na mga ibang aral. Sabi diyan, ang naging resulta ay erehiya. Malalalim yung mga Tagalog no? Pero sa English niyan yung heresy. Ano po? Heretics o yung maling pananampalataya na ito sa kalaunan ay nakilalang bilang Gnosticismo o yung Gnostic o yung mga Gnostiko o Gnostic teaching kung saan binibigyan din ang espesyal na kaalaman na humahantong sa pagtatakwil sa pagiging Diyos at tagapagligtas ng Panginoong Jesus. Kita niyo po, pagka nagbabago yung paniniwala, itinatakwil po yung kalikasan ng Panginoong Jesus, yung kanya pong deity. At sabi pa diyan, upang labanan ang maling katuruan, idiniin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat ang kasapatan ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang pagkamatay sa krus para sa kasalanan ng lahat, at ang dulot nitong bagong buhay sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Tandaan natin na ang Panginoong Yesus ay namatay para sa lahat. Hindi lang para doon sa doon sa itinatag niyang church, yung iglesia, kundi para sa lahat. Kasi yung iba po itinuturo hindi, namatay lang ang Panginoong Yesus daw doon sa church. Ay para nga maanib ka doon sa church, kinakailangang magbalik loob ka, Dahil nga namatay siya para sa lahat ng tao, mga kapatid. At sabi diyan, kaya sabi dito, sa unang bahagi ng ating pag-aaral, lalahan natin ang kahalagahan ng wasnong kaalaman sa Diyos upang makapamuhay ng kalugod-lugod sa Diyos, malaya mula sa maling paniniwala at maling pananampalataya. So tayo po ay magsisimula sa pagbasa sa Colosas 1, verse 9 hanggang 10. Atin pong basahin na sabay-sabay. 1, 2, 3. Kaya't mulat nang marinig namin ito, patuloy naming dinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. So, tayo po pala ay talagang bilang mga mananampalataya, ang nais niya ay mamuhay tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. At siyempre, napakahalaga po mga kapatid, yung pangunawa o yung karunungan o kaalaman kaya na buhat sa Espiritu, o buhat sa ating Diyos. Para nga po tayo ay makapamuhay, ng nararapat sa Panginoon. Kaya nabanggit po ni Apostol Pablo, idinadalangin, sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. So, mahalaga po yung karunungan at pangunawa. Kasi importante po ito Bakit? Doon sa pag-discern natin, sa mga bagay-bagay. Kung mabuti ba yon o masama. Kaya napakahalaga na lalago tayo, lumalago tayo doon sa kaalaman at sa karunungan. Kaya tayo po, pag malago na sa pananampalataya, nadadagdagan yung karunungan at kaalaman natin, madali nating i-judge kung alin yung tama at mali. Kung ano yung masama at mabuti. Opo. Ma-judge po kagad natin. Pero pagka hindi ganun kalalim pa, yung pangunawa, yung karunungan at kaalaman meron tayo,
parang binabaliwala natin yung mga bagay-bagay. Parang wala lang sa iyo. Ano? Pero pag tayo po mga kapatid, ay meron ng karunungan at kaalaman galing sa ating Panginoon. Hindi tayo basta-basta nadadala o naliligaw kaya o maliligaw kaya. Kaya sinulat po ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas kasi nga may mga pumapasok na mga yung mga ibang aral, iba-ibang aral, iba-ibang katuruan. Kaya dinadalangin ni Apostol Pablo sa kanila na magkaroon sila nung karunungan at o kaalaman na galing sa ating Panginoon. So kaya bakit nga po ba kailangan natin ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos? Importante po ito mga kapatid. Bakit nga po ba kailangan natin ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos? Sapagkat tanging ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos ang tamang karunungang espiritual. Mga kapatid, tandaan po natin, hindi pwedeng alam lang natin na merong Diyos. Dapat meron talagang tayong kaalaman tungkol sa Diyos. Hindi pwede. Ang dami mga taong alam nila na merong Diyos. Ang problema, paano sila namumuhay? Ano yung ginagawa po nila? Nakikita ba talaga na kinikilala nila, yung Diyos sa buhay nila? Yun po yung problema. Kasi sabi nga po ni Juan, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ang Diyos. Tapos di naman sumusunod sa kanyang mga utos, nagsisinungaling. Sabi pong ganun. So, ibig sabihin, hindi pwede na alam lang natin may Diyos. Hindi pwedeng sinasabing kinikilala ko yung Diyos sa buhay ko rin. Hindi pwede yung bastang ganun lamang. Kinakailangan magkaroon tayo ng karunungang spiritual. Sapagkat sabi nga dyan, sapagkat tanging ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos ang tamang karunungang spiritual. Yung wastong kaalaman. Marami kasing, yung mga tinatag na head knowledge. Yung maraming alam tungkol sa Diyos. Pero ang problema, sa kanyang buhay ay hindi nahayag. Hindi po pwede yun mga kapatid, sa mga Christian. Yung iba, ay alam ko na yan, pastor. Kaya nga hindi na ako nagsisimba Narinig ko na yan Yung mga ganon, di ba? Paulit-ulit lang, di ba? Ang Biblia naman po mga kapatid, paulit-ulit lang. Lagi nating binabalik-balikan. Kasi nga, nagpapaalala palagi. Yun nga paulit-ulit na nga Nakakalimot po Hindi nga minsan nakikita sa buhay Lagi nang pinapaalala Sinasabi, pinapahayag, pinapangaral Kaya nga ang sabi ng Diyos, kaya nga kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag patitigasin ninyo ang inyong mga puso. Lagi na lang ang Panginoon nagpapaalala. So sabi diyan, hindi sang-ayon si Apostol Pablo na iilan lang dapat ang may kaalaman at kaunawaan sa mga bagay tungkol sa Diyos, sa pananampalataya at sa pagrelihiyon. Hindi po pwede, Naiilan lang. Halimbawa, kami lang. Kaya nga nangangaral, Kaya nga nagtuturo, Kaya nga ipinapahayag yung salita ng Panginoon, Dapat lahat tayo, iisa yung pinapaniwalaan. Amen? Dapat lahat tayo. Yung pamumuhay natin, ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kung ano yung tinuro ng mga apostol. Hindi pwedeng tayo, kanya-kanya. Hindi po pwede yun, mga kapatid. Basta ako pastor, dahil ito ang pangunawa ko, ito ako. Hindi pwede, mga kapatid. Kung meron tayong karunungan at kaalaman na galing sa Diyos, magkakapare-parehas tayo ng pamumuhay. Kung talagang magkaparehas yung ating unawa. Pero kung magkaiba, ay talagang magkaiba talaga tayo. Ganun ang mangyayari.
Kaya nga po itinuturo nga sa atin, ano? Sabi diyan, ano, ipinakita niya sa kanyang panalangin na hindi nakatago ang kalooban ng Diyos lamang, ito ay dapat unawain. Ipinapahiwatig sa mga talata na may dalawang uri ng karunungan, makalaman at spiritual. Meron pong dalawang uri ng karunungan, makalaman at spiritual, na makapagbibigay ng kaunawaan na ito. Mga kapatid, so, ang panalangin ni Apostol Pablo, sabi, kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming dinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu. So, meron pala talagang kalooban ang Diyos sa buhay natin. Na dapat, yun po yung mga nangyayari, yun yung mga nagaganap, yun yung ating isinasagawa, yun yung ating ipinapamuhay. Di ba? Meron siyang kalooban. Hindi pwedeng ang susundin natin ay yung ating kalooban. Yung sariling kalooban. Ay bakit pa, Pastor, binigyan tayo ng sariling kalooban? Kung kailangan, tapos, ang kailangan sundin natin yung kalooban ng Diyos. Di ba? Oo nga, no? Ano? Kasi nga po, ang gusto ng Panginoon, di ba ang gusto ng Panginoon, meron tayong freedom, meron tayong free will, no? Yung ating kalooban na yan, ay atin pong yon i-align o ipapasakop. Kasi nga, ang gusto niya ay yung kusang loob na pagsunod. Yun ang kanyang nais. Ang hirap nga naman na halimbawa, mamagikin na lang ni Lord na biglang gagawin mo na lang yung kanyang kalooban. Kaya nga ang tao, hindi niya mai-enjoy yung buhay kung wala siyang sariling pasya. O hindi natin may enjoy yung buhay natin, kung wala tayong sariling pagpapasya. Kaya ang tao, may kapangyarihang magpasyang gumawa ng mabuti, may kapangyarihang magpasyang gumawa ng masama. Meron siyang kapangyarihang mamuhay sa kalooban ng Diyos, at meron din siyang kapangyarihang hindi mamuhay sa kalooban ng Diyos. Bakit? Kasi nga, pasya yon, mga kapatid. Kaya lang, dahil nakurap nga po yung tao, dahil sa kasalanan, siyempre, di ba, nasira yung yung isip, yung puso ng tao, dahil sa kasalanan, siyempre, kinakailangan ngayon natin, yung salita niya, na magtuturo sa atin, para magkaroon tayo ng karunungan, na makasunod tayo sa kanyang kalooban. Amen? Kaya kita nyo po, yung mga tao na ang karunungan lang o kaalaman lang ay galing dito sa sanlibutan, di ba? Tingnan nyo po pamumuhay. Karamihan hiwalay sa Diyos. Kasi yung salita ng Diyos ay hindi nila binibigyan ng pansin. Binabaliwala nila. Bakit? Magaling na sila eh. Marunong na sila eh. Mahusay na sila eh. Matalino na sila eh. Hindi na namin kailangan yan. Kayo lang ang may kailangan dyan. Di ba? Naandun yung pagmamalaki. O yung pride, ika nga. Sabi nga dyan, yun yung prayer po ni Pablo. Para sa mga taga Colosas. Sabi dyan, so dalawang uri yung karunungan, karunungang makalaman. Ito ay nakakamtan sa pamamagitan lang ng likas na talino lamang. At maraming may ganyan. Napakaraming mga tao po ang napakatatalino.
Matalino nga lang dito sa sanlibutan. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, di ba, na ang karunungan ng sanlibutan, ito'y kamangmangan lamang sa Kanya. Lalo na kapag yung tao, hindi kinikilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kahit gaano ka pakatalino, karunong, kagaling, kahusay, kasikat, dahil sa iyong kaalaman dito sa sanlibutan, katulad ng mga sikat na mga na mga tao, di ba? Tapos wala ka namang pagkakilala sa ating Panginoon, pagsunod sa Kanya, ay baliwalang lahat iyon. Walang kwenta lahat yun. Walang kabuluhan. Sabagay, sabi nga ni Solomon, di ba? Napakatalino niya, mga kapatid. Si Solomon, siya yung pinakamatalinong tao na yata talaga sa balat ng lupa. Pero nung siya'y tumalikod sa Diyos, napag-aralan niya yung buhay na walang kabuluhan talaga ang lahat ng bagay. Walang kabuluhan, walang kwenta talaga ang lahat ng bagay kapag yung tao ay hindi sumusunod sa Diyos. Kasi bakit? Kasi mapapahama ka lang din . Mawawalang kabuluhan lahat yung mga mo. Lahat ng mga na-achieve mo, lahat ng mga nakamtan mo, walang kwenta lahat. Kahit ang Panginoong Hesus, yan po yung sinasabi at tinuturo. Na anong mapapala ng tao, makamit niya man yung lahat ng bagay kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Kaya di baling simple lang, di ba? Basta't sumusunod tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Namumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. So, nakakamtan yan, dahil sa likas na talino lamang. Yan yung mga karunungang makalaman. Ano pa po? Ito'y nagdudulot ng pagmamataas. Kaya di ba may sinabi diyan sa Kolosas, huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba at sumasamba sa mga anghel. Pinagmamalaki nilang sila'y nakahihigit sa inyo dahil sa kanilang mga pangitain. Ngunit ang totoo, nagyayabang lamang sila, dala ng kanilang isipang makalaman. Sabi pong gano'n. So itong maaring ito yung mga guro tapos pinapahayag nila na nagsalita sa akin ng Panginoon. Nakakita ako ng anghel. Nagpakita sa akin ng Diyos. Pero yung kanya mga sinasabi ay hindi lapat doon sa itinuturo talaga ng ating Panginoong Hesus at pinagmamayabang niya pa. Maraming ganyan ngayon na Jesus siya daw ay si ganito, si ganire, pero yung kanilang mga tinuturo, yung kanilang mga sinasabi ay hindi nakalapat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ano pa po mga kapatid? Ayan. So ito ay humahantong sa maling paniniwala at maling pagsasagawa o pamumuhay. Yung pong karunungang makalaman. Kung minsan, yan po ay humahantong sa maling paniniwala, maling pagsasagawa o pamumuhay. Kaya nga po tayo, di ba? May mga may mga misa mga nagsasabing Christian sa sobrang nila yung pagiging marunong sa sarili, yung pagmamatalino ba, minsan kinokontra na nila yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tapos, ini-interpret po nila sa kanilang isip na ito yung ibig sabihin nito. Samantalang, ito na yung nakasaad. Yun po yung makalaman. Kaya nga, nakaka-apekto yun, sa buhay. Kaya nagiging yung pamumuhay, ay nagiging mali at hindi tama at humahantong pa doon sa mga maling paniniwala. Sinabi nga po ni James ganito, ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag niyo iyang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Tingnan niyo po ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan.
makalaman at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Tingnan niyo po, pagka yung mali yung pag-unawa natin, tapos minsan pinagigiitan natin. Pero yung ating pinagigiitan minsan ay hindi talaga lapat doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yung iyong kaalaman ay makalaman. Lalo na kung ano po, ang pamumuhay natin ay hindi umaakma doon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Hindi yan galing sa ating Diyos. Ano po? Ayan. Sa kaanyuan, sabi, parang ang ayon sa karunungan ang ganong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba, pagpapahirap sa sariling katawan, ngunit ang mga ito ay walang silbi sa pagpipigil sa hilig ng laman. Actually, ang daming ang gumagawa nito lalo na pagkamahal na araw. Pero pagkatapos ng penitensya, magiinuman na. Pero ginagawa nila yung parang ritual o seremonyang ang dating ay spiritual. Po? Pero ang sabi, sa kaanyuan, parang ang ayon sa karunungan. Po? Ang ganong uri ng pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Sabi kong ganon. Ngunit, ang mga ito ay walang silbi sa pagpipigil sa hilig ng laman. Kaya nagkukunwari lang, di ba? Hindi totoo. Hindi karunungan yun, mga kapatid. Ano pa po? Sabi diyan, so ang sino mang mausisa at may sapat na kasanayan ay maaaring makakuha ng kaalaman. Bawa, yung karunungang makasanlibutan o yung makalaman. Siyempre, pagkahalimbawa nga naman, talagang mausisa ka At marami kang pinag-aralan. Ay mo yan, mararating mo yan, magkakaroon ka niyan, mga kapatid. Ngunit, hindi ng kapahayagan. Iba po kasi, yung galing talaga, sa ating Panginoon. So, may dalawang uri ng karunungan. Una nga po, yung karunungang makalaman. Sumunod, karunungang spiritual. Ito ay karunungan at pangunawang kaloob ng banal na espiritu. Kaya napakahalaga, lagi tayong bukas makinig. Amen. Tanggap natin yung mga salita ng ating Panginoon. Walang ibang magbibigay sa atin ng karunungan, ng kaalaman, kundi yung Espiritu Santo. Di ba sabi ng Panginoon, pagdating ng Espiritu Santo, siya ang magtuturo sa atin sa lahat ng katotohanan. Tama, sa lahat ng bagay ng katotohanan, ng totoo. Pagdating ng banal na Espiritu. Alam niyo po ba na kaya tayo na born again, di ba? Dahil sa Espiritu. Inuusig niya tayo. Kinukonvict niya tayo. Kaya tayo na born again. Kaya tayo ipinanganak na muli. Yun yung pinadala ng Diyos para yung tao ay usigin sa kanilang mga kasalanan. Usigin tayo sa ating mga kasalanan. Siya yung kumonvict sa atin. At yung banal na Espiritu ang magtuturo sa atin sa katotohanan. Kaya tinan niyo po, pagka tayo po yung bukas tayong makinig, bukas yung puso't isip natin, ay alam niyo mga kapatid,
makakapamuhay tayo sa kalooban ng Diyos. Lalo na kung nakikinig ka doon sa conviction ng banal na Espiritu. Yung iba parang binabaliwala lang ito. Pero mga kapatid, buksan lang natin yung ating puso, yung ating isip. Tandaan niyo po, magkakaroon tayo ng karunungan na galing sa Panginoon. Minsan, hindi nyo maintindihan, yung iba hindi maintindihan. Halimbawa, si ate sinyo, di ba, nagsasalita. Nagpapahayag. Tawag dyan, nag-a-advise. Di ba? Tapos, hindi nyo pinapakinggan. Pero yung pala, yung banal na Espiritu, nagsasalita na sa atin. Pero binabaliwala lang natin. Tapos, at saka mo lang marirealize, tama pala si Ate Sue. Yung lakas ng amin niya. Diba? Hindi, totoo po yun. Pag may sinasabi po kami, lalo na yung Espiritu, yung banal na Espiritu, hindi si pwede ng Espiritu. Lalo na kung galing sa salita ng Diyos yun, galing sa Espiritu yun. Opo. Kaya yung iba, di ba, pagka hindi, at binabaliwala yun, eto na lang yung nagiging, yung resulta, bunga, konsekwensya. Kaya lang, di ba, pagka nangyari na yun, at saka lang tayo, mas lalong, naniniwala at matututo naman tayo. Ang kailangan lang, tanggapin natin. Na may mali talaga. Hindi talaga tama, yung mga ginawa ko. Dapat pala talaga nakinig. Sa susunod, ganun na gagawin ko. Amen? Ayan. So sabi diyan, ito'y karunungan at pangunawang kaloob, ng banal na Espiritu. Ito'y maaaring makamtan ng lahat ng mananampalataya. Maaari bang makamtan ng lahat yan? Ay sabi nga lang po ni James, di ba? Kung ang sino man ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos. Tingnan niyo po Importante po kasi pagka yung gusto nating magkaroon ng karunungan at kaalaman galing sa Diyos, di ba nananalangin ka? Nananalangin ka. Lumalapit ka sa Diyos. Hihingin mo yung kanyang gabay. Maniwala po kayo mga kapatid. Pag gano'n ang ginagawa natin, bibigyan at bibigyan ka ng karunungan. Pero pagka ang paiiralin mo yung sarili mong unawa, sarili mong talino, sarili mong galing, ay makikita mo yung konsekwensya. Pero kung mananalangin tayo, Lord, kailangan ko po ng iyong karunungan sa pagkakataong ito. Bigyan mo po ako, pagkalooban mo po ako, tapos nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng mga salita ng Diyos. Mga kapatid, habang nagbabasa ka, nakikinig ka, pag sensitive po tayo, doon sa Espiritu ng Diyos, bibigyan po tayo ng karunungan ng Panginoon. Ang kailangan lang talaga, gusto natin talaga na sumunod sa Kanya. Amen? Makakamtan po yan ng lahat. Gusto nga ng Panginoon na tayo magkaroon ng karunungan Ang ayaw nga ng masama ay ito, na magkaroon tayo ng karunungan mula sa Diyos. Kaya ayaw nga ng masama na makinig tayo ng ng salita ng Diyos. Ayaw niya mag-church tayo. Ayaw niya tayong dumalos sa mga pag-aaral, ng salita ng Panginoon. Pipigilan at pipigilan ka. Kasi nga, may matututunan ka. At yung matututunan natin na magbibigay sa atin ng karunungan at kaalaman para lalo tayong mapalapit sa Diyos. Samantalang, ang masama, lagi kang hahadlangan. Lagi kang hahadlangan.
Kaya kinakailangan po mga kapatid, mas lalo po tayong lumapit sa ating Panginoon. Amen? Ayan, ano? Parang haba yata nito ah. Ito ay nagdudulot ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos at kagustuhang sundin ito. Nagdudulot po yan yung karunungang mula sa ating Panginoon, yung karunungang spiritual, nagdudulot siya ng kaalaman, ng kalooban ng Diyos at kagustuhang sundin po ito. Tinan niyo po, no? Kaya, sabi po rito, hindi kaya karamihan sa dunong ng tao ngayon sa relihiyon ay panglaman lamang sa halip na spiritual. Kaya hindi nababago ang asal at buhay ng marami. Kasi nga pagka pinairal natin yung sarili nating kaalaman Paano mababago yung ating asal, yung ating buhay? Bakit? Pagka sinusunod lang natin yung sarili nating unawa, yung kaalamang makalaman, hindi yung kaalaman o karunungang spiritual. So, yan po yung dalawang uri ng karunungan. Ano po? Yung tinatawag na karunungang makalaman at karunungang spiritual. Ay siyempre, ang ating pong dapat piliin ay yung spiritual, mga kapatid. Amen? Ayan. Ano po? Ano pa po? Ayan. So, bakit nga po kailangan natin ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos? Una, sapagkat tanging ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos ang tamang karunungang spiritual. Pangalawa, sapagkat tanging ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos ang nagdadala sa wastong pamumuhay. Aakayin tayo sa wastong pamumuhay, mga kapatid. Ang daming nagre-relihiyon, pero may relihiyon lang. Pero yung pamumuhay ay hindi ayon sa ating Panginoon o ayon sa salita ng Diyos. So ang wastong kaalaman ay humahantong sa pagiging mabunga sa buhay at pag-uugali. Ang layunin ng pagkakaroon ng kaalaman ay hindi para magmalaki, kundi baguhin ang buhay ng tao upang siya ay mamuhay ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. So ano yung dulot ng karunungang spiritual? Sabi nga po rito, mabungang pamumuhay. Nagiging fruitful yung ating buhay Kristiyano. Sa gayon, sabi ni Apostol Pablo, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon, sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. So ang wastong kaalaman at kasanayan ay laging magbubunga ng mabubuting gawa. Dahil sumusunod siya sa kalooban ng Diyos, nararanasan ng mananampalataya ang kapangyarihan at pagkasi ng Diyos. Tingnan niyo po, sabi po rito ni James, halimbawa din po ito. Basa po tayo ng lahat, sabay-sabay. 1, 2, 3. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Tingnan niyo po. Yung tunay na karunungan galing sa Panginoon, ay nahahayag dun sa wastong pamumuhay. Tapos pagdating doon sa 17, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis ang pamumuhay. Maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtataki, hindi nagkukunwari, namumuha ng katwiran ang binhi ng kapayapaang tinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So nakikita po sa buhay, sa ating mga ginagawa, sa ating lifestyle, kung ano tayo ngayon, kung paano tayo nabubuhay ngayon. Kung sumusunod ba talaga tayo sa Panginoon, ginagawa ba natin talaga yung kanyang kalooban, karapat-dapat ba talaga sa harapan niya, yung ating pamumuhay.
Kasi ang totoong karunungan ay nakikita po sa pagkatao natin, sa mga ginagawa natin. Kaya nga pinagdidiinan din ni James na yung karunungan ay dapat na sa wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay may malinis na pamumuhay. Mga kapatid, dapat. Kaya kahit ano pang galing ng tao, husay, talino, gaano pa siya kasikat, kung yung pamumuhay niya ay hindi umaayon sa kalooban ng Diyos. Karunungan yun? Makalaman. Makasanlibutan. Mga kapatid. Dahil hindi naman yun mag-aakay para mailapit ka sa Diyos, kundi minsan yung pa yung nagiging dahilan para mapalayo tayo sa Kanya. Bakit? Kasi pinagyayabang lang nila yung kanilang karunungan. Samantalang yung hinahanap ng Panginoon, may malinis na pamumuhay, sabi, maibigin sa kapayapaan. Kaya pag troublemaker ka, wala kang ginawa kundi awayin yung kapitbahay nyo. Ay, questionable yan. Samantalang yung mga Kristiyano, dapat peace maker. Hindi troublemaker. Peace loving ang mga mananampalataya. Amen? Ang laging hinahanap, yung mapayapa. Hindi magulo. Kaya ikaw, kung nagsusulsul ka sa kapitbahay mo, tanongin mo sarili mo kung ikay Kristiyano pa. Sulsul ka, Kasi nanggagatong ka tumitigil lang ang apoy pagka walang nanggagatong. Diba? Kaya sabi diyan, maibigin sa kapayapaan, mahinahon. Hindi lagi na lang tayong galit. High blood. Lagi ang aga-aga pa nagsisigaw ka na. Sino sa inyo? Matapos dati. Diba? Ay, meron ganun aga-aga pa bubunga nga na, sabi ganon. Sabi, mahinahon, mapagbigay, ayan. Mahabagin, at masipag sa paggawa ng mabuti. Kaya yung bunga ng karunungang galing sa Diyos, ay mabubuting gawa namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapang tinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Ang sarap pagka ganun, mapayapa yung lugar niyo pagka ganyan lahat. Pero pagka may kahit isa lang, nakakagulo. Pinag-aaway-aaway niya mga kapatid. Makasanlibutan talaga, yung mga may karunungang galing sa ating Panginoon, ay siya? Makikita yung karakter na galing sa ating Diyos. Yung karakter ng Panginoong Hesus, o sabihin na natin, yung bunga ng Espiritu. Diba? Dapat yun yung nakikita sa atin. Kasi kasama naman yan Diyan. Ano yung bunga ng Espiritu? Pag-ibig. Anong kabaliktad ng pag-ibig? Galit at puot. Anong bunga ng Espiritu? Galak. Hindi yung lagi ka na lang nakamukmuk. Pag-ibig, galak, kabutihan, kabaitan, kaamuan, katapatan, pagpipigil sa sarili, pagtitiis. Amen? Kaya yung mga kabaliktaran nun, pagka yun po yung nangyayari, ay hindi tayo sumusunod o namumuhay sa Espiritu. Kaya pagka ganun ng pamumuhay, magulo. Sigurado, magulo. At namumuhay saan? Sa laman. At yun po yung makalaman, sabi, mga kapatid. Yan. Lapit na po tayo. Yan.
So, ang kabaliktaran nito ay kawalan ng mabuting gawa o kawalan ng bunga. Yan po yung mangyayari, no? Kaya nga po, ano-ano yung dulot ng karunungang spiritual? Magbubunga o mabungang pamumuhay. Ano ba po? Higit pang pagkakilala sa Diyos. Mas makikilala pa natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Ano po? Kapag tayo po ay meron talagang karunungang galing sa ating Panginoon o yung karunungang spiritual. Sabi nga po ni Apostol Pablo, at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Habang sinusunod ng isang tao ang kalooban ng Diyos, ay mas nakikilala niya ito ng lubusan. Kaya tayo nakakapagpatutuo tungkol sa Diyos pagka yung nakikilala mo na ng lubusan ng Panginoon. Nakakapagpahayag ka, nasasabi mo kung sino siya sa buhay mo. Kaya sabi po yan ng ating Panginoong Yesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Take note po. Hindi pwedeng sasabihin lang natin na, Lord, iniibig kita. Hindi pwede lang yon. Kasi ang katibayan na iniibig natin ng Diyos, di tinatanggap natin yung salita niya. Pero pag ayaw mong tanggapin, paano masasabi na iniibig mo ang Diyos? Di tinanggap mo. At ang sabi, at tumutupad na mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Tingnan niyo po ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Pansinin niyo po, ang Diyos nagpapakilala ng lubusan. Kanino? Sino nga sa atin? Sa mga nakikinig, tumatanggap ng Kanyang salita, at tumutupad. Sumusunod, sabi pong ganon. Ang Panginoong Yesus mismo ang nagsabi, magpapakilala siya sa atin. Kaya kita niyo po yung talagang ang relationship sa yung tao sa Diyos, yung mananampalataya sa Panginoong Yesus. Di ba malalim? Pag nagsasalita siya, yung madadama mo, kakaiba talaga magsalita siya, sister. May mga laman yung sinasabi niya. Parang napakalapit niya sa Diyos. Parang kilalang kilala niya ang Diyos. Tandaan po natin, ang nagkakakilalan lamang ay yung yung close. Pag hindi ka close kay Lord, hindi mo talaga siya makikilala. Di ba yung magkakaibigan, yung magkaka-close. Yun yung totoong magkakakilala. Pero pagka yung mga taong ngayon mo lang nakakasama, nakausap, o 1 linggo, 2 linggo, di ba? 1 buwan, 1 taon. Pero pag napakatagal na talaga, di ba? Kilalang kilala mo. Hindi mo makikilala ang isang tao pag malayo. Makikilala mo lang pag malapit. Ganon din ang Diyos. Nagpapakilala siya pag tayo sumusunod talaga sa Kanya. Kaya marami tayong patutuo tungkol sa ating Panginoong Yesus. Kung sino siya, ano na siya sa atin, at ginagawa niya sa buhay natin. Kasi close kayo Diba? Kaya dapat mas close tayo kanino? Kay Lord. Kaya yung tao makikilala mo kay Satanas, makikita mo sa buhay niya mismo. Doon nga sa sinasabi niya, makikilala mo. Dahil lumalabas yun nanggagaling sa kanyang puso. Mga kapatid, at higit sa lahat, dun sa pamumuhay. Kung tayo nga po ay talagang malapit sa ating Panginoon. Tandaan natin, lalapit lang ang Diyos pag tayo malapit. Ano sabi ng salita ng Diyos? Lumapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa atin.
Kailangan po tayo mga kapatid. Ano? Kaya higit siyang nagpapakilala sa ating mga buhay kung sumusunod tayo, no, sa kanyang mga salita. Ano pa po? Ayan, malapit na po tayo. Ano? Maga pa. Ayan. Kapag tayo ay sumusuway naman sa kalooban ng Diyos, tayo ano? Naliligaw. Habang pilit nating ipinagtatanggol, pinagtatakpan, o hinahanapan ng dahilan ang ating pagsuway. Ay totoo po yan. Ano? Pagka tayo hindi sumusunod talaga, di ba? Lahat ng ating dahilan ginagawa natin. Lahat ng ating paraan, lahat ng pwede nating ang tawag diyan, yung pagpipilit na ipagtanggol natin, yung ating mga ginagawa, matakpan lang natin. Pero pag sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, ay hindi po yan mangyayari. Ano pa po? Yung dulot ng karunungang espiritual, katatagan at kagalakan sa gitna ng pagsubok at pasakit. Sabi nga ni Apostol Pablo, dinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtsatsaga ang lahat ng bagay. Katatagan po, sabi, dinadalangin din naming patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya. Ang hirap niyan. Yung nagtitiis ka na masaya ka pa rin. Ano yun, pastor? Yung ganon? Di ba? Pwede ba yung ganon? Yung kahit na dumadanas tayo ng iba't ibang pagsubok, meron pa rin yung kagalakan. Pwede ba yun? Ha? Pero hindi madali. Pero alam nyo, pagka lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos, alam nyo, mararamdaman natin yung kagalakan na yun. Yung kagalakan na bunga ng Espiritu. Kaya mapapansin nyo, yung bunga ng Espiritu, ang bunga ng Espiritu, kagalakan. Hindi yung kasayahan. Ay, di ba? Parang magkaiba yun no? Yung saya lang at meron kang kagalakan na galing sa Espiritu Santo. Parang yung ganito, yung sinabi ng Panginoon, ang kapayapaan ko ay ibinibigay ko sa inyo. At ang kapayapang ito ay hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kaya merong kapayapaan na makasanlibutan, pero may kapayapaang galing sa Panginoon. Merong kapayapaan na ganun mga kapatid na yung ikaw yung nakakaramdam, pero yung mga nasa paligid mo, bakit itong mga taong payapa pa? Mukhang galak pa sa buhay niya, samantalang yun yung mga pinagdara. Bakit si Apostol Pablo? Nasa loob pa nga ng kulungan Siya pa yung nag-i-encourage. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. O, diba yung gano'n? Rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Diba yun yung mga sulat niya? Pero yung sinusulat niya, nasa loob siya ng kulungan. O, edi may galak pa rin siya, pero nakakulong siya. O kaya nakatali yung kanyang mga nakapangaw yung mga paan niya. Diba? Iba yung galing sa Espiritu ng Diyos. Yung wisdom na galing sa Espiritu ng Panginoon. Kaysa yung dito. Kaya yung buhay Kristiyano, spiritual yun. Spiritual yun. Hindi karnal, mga kapatid. Amen? Magkaiba yung buhay ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. Meron tayong nararanasan, na hindi nararanasan. Na kahit meron pa tayong mga pinagdadaanan, mga kapatid. Kaya sabi diyan, katatagan at kagalakan sa gitna,
at pasakit. Saan nanggagaling ang lakas? Nanggagaling ba ito sa kawalan ng pagsubok at sakit? O nagmumula ba ito sa kaalaman na naisa sa katuparan ang kalooban ng Diyos para sa buhay? Ba doon ba nanggagaling? Dapat, di ba, yung ating galak, o kasiyahan kaya dahil sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. So may kagalakan kahit nasa pinakamahirap na kalagayan kapag ang isang tao ay tumitingin sa pag-asa na meron tayo kay Kristo. Kaya sabi diyan, ituon natin ang ating Panginoon kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa pagkamatay sa krus, sa Kanya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Kaya dapat ang ating tularan ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa Kanya nakasalalay yung atin pong pananampalataya. Sabi, mula sa simula hanggang katapusan. Dapat sa Kanya po natin isali yung ating pananampalataya. At ano pa yung resulta o yung dulot ng karunungang espiritual? Pasasalamat. Ang karunungang espiritual ay nagbubunga ng pasasalamat sa Diyos na kumikilos sa buhay. Kaya sabi ni Pablo, lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat minarapat niyang makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang nasa liwanag. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at nilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa makatuwid, ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya lagi tayong magpasalamat. Ang sino mang nakakaalam at lumalakad sa kalooban ng Diyos ay kaya magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kaya sabi po rito, basahin natin na sabay-sabay, 1, 2, 3, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen? Sabi, magalak po tayong lagi. Magpasalamat o laging manalangin. Kaya lang, di ba, pag nalulungkot ka, parang hirap manalangin. Parang hirap manalangin. Pero ang lagi sinasabi ni Apostol Pablo, pag nalulungkot ka, magsaya ka. Pag nalulungkot ka, manalangin ka. Pag nalulungkot ka, magpasalamat pa rin tayo sa Diyos. Sabing ganon. Pag meron tayong mga nararanasan, sabi, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Pastor, hindi yata itong pagkakataon para magpasalamat ako sa Diyos. Kasi ang dami kong pinagdadaanan. Yun na nga ang sabi. Magpasalamat pa rin tayo, mga kapatid, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pastor, tahimik ang Diyos sa amin ngayon. Parang wala siyang ginagawa. Kaya nga nananahimik ang Diyos Matagal, meron kasi siyang ginagawa. Amen? Kaya yung teacher, pag tahimik, may pinagagawa. May exam pala. Tama, hindi. Diba? Pag tahimik sa school, may exam. Tahimik yung teacher. Kaya meron pagsubok, Pag tahimik si Lord. Parang di na ako pinapakinggan, Pastor. Hindi totoo yun. Meron siyang ginagawa talaga, mga kapatid.
Amen? So bakit nga po kailangan natin ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos? Sapagkat tanging ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos ang tamang karunungang espiritual. Sapagkat tanging ang wastong kaalaman tungkol sa Diyos ang nagdadala sa wastong pamumuhay. So napakahalaga po na may wastong kaalaman sa Diyos at lubos na pag-unawa sa kanyang kalooban. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng karunungan at pangunawa na kaloob ng banal na espiritu. Ang karunungang espiritual ay maaaring makamtan ng lahat ng mananampalataya. Ito ay ibibigay ng Diyos sa sino mang taos-pusong hihingi nito mula sa Kanya. Samantalahin natin ito mga kapatid upang di tayo mailigaw ni numan. Maging ang mga tagapagturo na nag-aangkin ng mga bago at espesyal silang kapahayagan mula sa Diyos, asamin natin na makamtan natin ang karunungang espiritual upang higit pa nating makilala ang ating Diyos, maunawaan natin ang kanyang kalooban at masunod ang mga ito upang makapamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Diyos. Amen? So palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Atin pong patuloy na ipanalangin sa Panginoon na tayo bigyan niya